Hello Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all. We have risk, learn to grow wherever you are planted. Ayan. So, lalabas na kayo ngayon sa comfort zone ninyo, Virgo. Maaaring you're going to try doing something na you've never done before. Maybe you're going to try to do something na you've never done, you've never experienced before. Hindi pa nyo to nagagawa ever, no? Sa mga nakaraang ninyo, panahon. Kumbaga. So, ngayon, malakas na ang inyong loob. No? Maglalakas kayo ng loob ninyo na gawin ito or simulan ito. We have cleanse, wash your weary spirit clean, and take a walk in the wooded glades. Ayan. So, it's time to cleanse. Maaring cleansing your energy, cleansing your energy field, cleansing your body, no? Your mind, spirit, yung ganon. So, maaring nararamdaman ninyo na you are surrounded with negative energy. Maybe nararamdaman ninyo na covered kayo or maraming negativity around you. Kaya magki-cleansing kayo, no? Yung ganon. What else? We have woods. Be like the woods, calm, soothing, mysterious, and full of life. Ayan. So, si Virgo naman, you are definitely full of life. Diba? Marami akong kilalang Virgo na kayo yung sila yung parang light of the party. Diba? Kapag pumapasok sila sa isang room, as in parang nagliliwanag ang lahat, nagiging masaya ang lahat. Yung ganun ba? Parang siya yung clown, no? Na talagang nagsasabog siya ng saya, nagsasabog siya ng magandang vibe, no? Kaya, you are definitely full of life. So, what else? We have the Tower. Ayan. So, this is change, no? At ang pagbabagong ito, hindi mo to inaasahan. Pagbabago ito na hindi mo to ini-expect. Pagbabago ito na hindi mo sukat akalain mangyayari ito, no? Yung mga bagay na to. And, it may cause the confusion sa inyo. It may cause pain, no? Kasi this is something na, yung parang meron kayong sitwasyon rito or bagay that you are hanging on to it even though alam ninyo na hindi na to madali para sa inyo. Kahit alam ninyo na nahihirapan kayo with this, kahit alam mo na medyo parang negative, no, yung vibe na hatid nito. Pwedeng trabaho ito no? Kung kunyari ang iba sa inyo, you're sticking to a work na alam ninyong toxic na to para sa'yo. Ang epekto nito toxic sa'yo kasi hindi na kayo nakakapagpahinga, diba? Kinukuha na nito yung inyong lakas, almost lahat ng oras, wala na kayong time para sa sarili ninyo, yung mga ganun ba? Kaya maybe some of you are hanging on to it just because ito lang yung source of income ninyo, no? So, pwedeng ganun. At maaring ito yung nagbibigay sa iyo ng malaking amount ng pera, kaya kahit pagod na pagod kayo, kahit wala na kayong oras sa pagpapahinga or wala kayong oras para sa sarili ninyo, nandiyan pa rin kumakapit kayo, no? So, maaring may ganong ganap at maaring mabago ito. And it's because the universe is not going to allow you to stay in a place or to stay in a situation na hindi na dapat. 'Di ba? Kaya maaaring ito yung magbabago. Now, for some of you lang, hindi ito para sa lahat. Now, this is just an example. So, pwedeng alisin kayo sa trabahong ito. Maaaring magbago, maaaring magkaroon ng restructuring yung kumpanya, 'di ba? At maaaring matanggal kayo, pwedeng mabawasan ang inyong oras ng trabaho, yung mga ganun ba, ganong mga klaseng sitwasyon. Something na may discomfort
kayong mararanasan kasi nga hindi ninyo ito inaasahan. Mga sitwasyon na hindi ninyo ito sukat akalain na pwedeng mangyari. But you know what, Virgo? Yung change na to, dadalhin kayo nito sa kung saan kayo magiging masaya. This event is going to bring you to a place or to a situation wherein you will be in alignment with your destiny. Kaya iba yung saya din ang mararamdaman mo when you get there. Kapag nakapag-settle ka na, kapag nandoon ka na sa sitwasyon kung saan kayo dapat mapunta, you will say na, sana pala noon ko pa to ginawa. Sana pala ako na lang ang gumawa nito. Sana umalis na pala ako noon pa. Yung ganun ba, no? Kasi nga, you will be contented. You will be fulfilled. You will be happy where you are heading. Kasi doon kayo dadalhin ng pagkakataon na ito. Kasi yun na ang nararapat na mangyari para sa iyo. Kaya, magiging, in the end, magiging masaya ka pa rin at magiging grateful ka, pagpapasalamat mo sa universe ang pangyayaring ito. King of Cups, maybe this is the person that you are dealing with sa ngayon, na maaaring siya yung tutulong sa'yo, siya yung mag-i-encourage sa'yo, siya yung susuporta sa'yo. This could be someone na Cancer, Scorpio, Pisces, no? So, pwedeng ganon. Maybe this is the person that, siya yung gagabay sa'yo, siya yung tutulong sa'yo. The Lovers, ayan, so maaaring yung pagbabago din ito, no? Na-pick up ko lang din. Baka ang pagbabagong ito is related sa inyong relationships, no? Maaaring may mga pagbabago sa inyong relasyon, no? Sa inyong person. Maaaring merong mga relationship dynamics na mababago, diba? Or baka yung partner ninyo mismo, baka yun ang magbabago, baka yun ay iiwanan nyo na. Yung mga ganun ba? No? So, depende sa inyong sitwasyon. But that is possible. For others of you, baka ang iba sa inyo, mas magiging maganda na ngayon ang takbo ng inyong love relationship. Baka mas magkakaroon ng balance sa ngayon, mas magkakaroon ng harmony, or baka magsisimula din kayo na magkaroon ng healthy love relationship. So, which is really good. Or baka magsisimula kayo ng bagong relasyon. Baka kayo ay papasok ngayon sa bagong love and romantic relationship kung kayo ay single pa. So, what else? 5 of Swords in reverse. Ayan. So, maganda to kasi magkakaroon na ng resolution. Kung meron kayong mga pag-aaway na naganap, no, with someone in the past, kung meron kayong mga diskusyon, meron kayong hindi na pagkaintindihan ngayon, magkakaayos na kayo. You may compromise and you are going to move on from this conflict, no, at magiging maayos na din ang lahat. The Empress in reverse. Ayan. So, ang iba sa inyo, no, baka hindi nyo na naaalagaan ang inyong sarili. Okay? So, this could be a panawagan para sa iyo. Na once and for all, dahil marami siguro kayong pinagkakabisihan, marami kayong inaasikaso, marami kayong ginagawa lagi, no? At lagi ang panghuli ninyong ginagawa yung pag-aalaga ninyo sa inyong sarili. Kaya ngayon, pagod na kayo, hindi na ninyo na bibigyan ng oras, no, yung pag-aalaga sa inyong sarili. Wala nang time para sa pagsa-self-care. Kaya maaring ito, panawagan ito sa inyo na once and for all, Virgo, baliktarin mo naman ang priority list mo, no? From the bottom ka naman magsimula. Number 1 na dapat ngayon yung inyong pagsa-self-care. Okay? Good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.